May komento ang Council for the Welfare of Children kaugnay sa nagdaang Senate probe laban sa mga isyong ipinupukol kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Si MJ Mondihar, sa report! To give some context, our present laws already address most, if not all, of the matters addressed today, particularly as early as 1974. Yan ang sinabi ni Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales, sa kasagsagan ng Senate investigation itong Miyerkules, Oktubre 23, kaugnay sa mga aligasyong ipinupukol sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. In aid of legislation raw ang pakay ng hearing para makapaglikha o makapag-amyenda ng batas para sa kabataan at kababaihan. Pero ayon sa Council, sapat naman ang umiiral na batas sa bansa para dito. PD 603 in Section 59 already prohibits improperly exploiting children, using them in begging and other acts inimical to their interest and welfare. Giit pa ni Yusek Tapales, marami na rin umiiral na batas laban sa human trafficking. Kaya kwestiyon ng legal team ni Pastor Apollo, para saan pa ang investigasyon sa KOJC spiritual leader. We have 3 trafficking laws already, starting with the 2003 original Trafficking Persons Act, the 2012 version, and the 2022 amendment. Una, no-note sa atin yung forced labor, child labor, money laundering, trafficking, sexual exploitation. Lahat po yan may batas na sumasakop. Pareho sila halos nang sinabi na we have many laws already. I mean, there might be some room for improvement, pero we have so many laws already on the issues that were being tackled. Bukod sa motibo ng Teveros, kinesyon rin ng legal team ang impartiality nito. Pilit kasing idinidiin ng senadora na totoo ang mga aligasyong ibinabato sa butihing pastor kahit na halatang one-sided ang pagdinig dahil puro resource person lang niya ang pinagsalita. Kung yun ang sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation nitong mga batas na to, ano yung purpose ng supposedly in aid of legislation na hearing? Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo sa hearing na hindi totoo ang mga issue laban sa kanya. Katunayan, hinamon niya ang mga nag-aakusa maghain na lamang ng kaso kung totoo ang mga bintang. Sa huli, naniniwala ang legal team na ang investigasyon sa Senado ay para siraan ang butihing pastor na ngayon ay isa sa senatorial aspirants sa 2025 midterm elections. Alam ko naman na lahat yun mga paratang lamang because of the political season and because of the political divisiveness that we have in our country today. But at the end of the day, so long as the sun rises in the east, justice will prevail. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.